Okay, so good afternoon, everyone. No, thank you for TND for giving me a privilege to speak and share my knowledge about the audit engagement. And it is a pleasure to speak with all of you today, this training season, and session. So, um, Our training session is entitled to Introduction to External Audit and Auditing Standards. So, sino na yung mga may experience na sa audit? Pwedeng raise your hand na lang sa mga Zoom, Team Zoom, ganyan. And then, yung mga marami din ba dito yung hindi pa nakaka-experience ng mag-audit or first time mag-audit? So, I think, no, medyo madami pa naman yung mga hindi pa nakakapag-experience ng audit. So, sakto, no, na yung training natin is about for the introduction to external audit and auditing standards. So, giving you a background lang, no, for this topic, we will discuss what is the meaning of external audit and audit standard. Also, the key pillars of audit, how it actually works, and differentiate the reasonable assurance and absolute assurance. Then can discuss also the four types of opinion. So, without further ado, let's start. Our objective, no, by the end of this session, no, participants will be able to understand the fundamental purpose, scope, and value of an external audit. So, hoping na may ma-take away kayo mamaya for this training. Yan. So, what is external audit? Yan. Bakit nag-i-exist ang external audit? Bakit nandito tayo? Para saan? So, external auditors is an independent examination of an organization, financial statements conducted by a qualified third-party auditor. So sabi dyan, when we say external auditors are independent from the company or tinatawag na third party, who examines the financial statements to verify if they provide a true and fair view of the company's financial health. So, bakit tayo tinatawag na external? Because the auditor comes from outside the organization and has no direct involvement in the company's operation. So, tayo as an auditor, wala tayong wala tayong hindi tayo naka-involve sa mga companies, organizations, and operations. Narito lang tayo to check, to verify if yung FS na binibigay nila is it true or is it true and fair view yung financial statement na pinoprovide sa atin. So, now, you need to understand why external audit exists. Bakit nag-exist ang external auditor? Bakit tayo nandito? It is because of a fundamental problem in business economics, which is, ano yun? Trust. A trust between the management and the users. So, sabi nga din dyan, its a primary purpose is to provide an objective assessment of whether financial records are accurate, complete, and compliant with applicable accounting standards and regulations. External audits is enhance the credibility and reliability of financial reporting for stakeholders, investors, and regulatory bodies. So, ayan, no, to understand the primary purpose of the external auditor as a financial detective, or sabihin na lang natin na ref
referee. Si external auditor, isa siyang referee sa ball game. Yan. Hindi sila nagpe-play for the team of management or the users. So, and hindi rin sila, they didn't write the accounting standards. Ang job natin is to independently observe, test the plays, and fairly call the game. So everyone can trust the final score. So an external audit, no? Kaya sinabing independent, who comes in to make sure the company's financial story is matches from reality. Kasi nga, 'di ba, management is responsible for preparing the financial statements. And also, sila din yung nagme-maintain ng internal controls. Kumbaga, they know everything about the business. Pero sa users, when it comes to users, hindi. Yung mga users like investors, creditors, yan. So, giving lang yun ng scenario, no? Halimbawa na lang na the management is planning to apply loan sa bank or lender. Para ma-access yon or to grant the application ng loans nila, syempre, as a, as a lender or bank ay creditor ay ang unang nilang tinitingnan is kung kaya ba magbayad ng utang yung nag-a-apply ng loan. So, syempre, titingnan nila dyan yung financial statements mo, kung net income, kung income ka ba, ganyan. So, titingnan nila yan. Then, kapag nakita ng users na audited yung financial statements, and then mas better kung income nga talaga yung yung financial statements. So mas kampante and mag-grant nila agad yung loans kapag nakita nilang audited FS yung pinasa, then mas reliable ito. So, yun yung mga ganong, yun yung primary purpose ng isang external audit. At dahil auditor tayo, independent, mas nagtitiwala yung user or stakeholder na kapag inaudit natin ang isang company as mas reliable at tama yung figures at hindi misleading yung reports. Yan. So yan yung mga primary purpose kung primary purpose ng isang external audit. So sabi ko nga kanina, no, the primary purpose of external auditor is there are two conceptual foundations, which is protecting stakeholder trust and also systematic market efficiency. So, external audit helps to prevent and detect financial manipulation and provide stakeholders with reasonable assurance that the company's reported figures are reliable. So, sabi ko nga kanina, mas kampante ang users kapag audited yung FS nito dahil mas reliable and confident sila na yung figures is tama. Yan. So, minsan kasi, sa management, minsan, yun nga, para ma-prevent yung financial manipulation, stakeholders, or mga declared figures, minsan kasi may mga sinasadyang nag-a-adjust, pag-a-adjust or pagtatago sa mga para magmukhang mas maganda o mas stable yung isang company. May mga ganong nangyayari. So, for example na lang, ABC Corporation. Yan. So,
balik tayo dun sa example ko kanina na yung isang company is gustong mag-apply ng loan. So, yun nga, for example, ABC Corporation na lang, ang gusto niyang mag-apply ng loan for the bank. So, para magmukhang mataas yung income nila, tapos para mag-grant nila yung loan at makakuha sila ng loan na mas malaki, ganyan. So, ang ginawa ng management is ni-record niya yung sales na kahit hindi pa naman delivered yung products. Maaaring hindi din i-record yung ilang expenses, ganyan, or itatago niya or i-delay niya yung recording ng supplier payables para magka-income lang sila. So, pero dahil meron tayo as an external auditor, ang gagawin natin ay itetest natin kung tama ba yung dinideclare nila sa financial statement na binibigay nila sa atin or pinoprovide nila sa atin. Kaya nga bina-validate natin yung mga sales invoice, kung supporting documents ba talaga siya, may supporting documents. Then also, nagsisend din tayo ng mga confirmation, and binabouch din natin yung mga expense documents. Kung talagang tama ba yung binibigay nila or binibigay nilang amounts doon sa dinideclared or nire-record nila sa financial statements. So, pag na-audit na natin, so makikita tayo na minsan mali yun na yung ni-record nila, hindi siya invalid, ganyan, or yung mga hindi nila ni-record na dapat talaga i-record para ano. So, ang gagawin natin, i-adjust natin yon para makita natin kung ano yung talagang true amount nung isang company, kung sa isang company, kung ano yung true income talaga nila, kung ano talaga yung um, magmukhang yung FS nila or yung IS account nila. So, yun. Dahil doon, mas natutulungan natin yung users pag na-audit natin ng maayos. And then, hindi lang sa users tayo nag-help. Nakakapag-help din tayo din sa mga management. Kasi 'di ba, sometimes nagagawa din naman natin silang tulungan in an other way lang naman. Na minsan may mga ni-record silang expense na wala naman siyang supporting document. So, pwede natin yun na hindi natin yun isama para lumaki pa yung income nila, ganyan. So, may mga ganon na way para matulungan ang isang management. So, hindi lang users yung ano natin. So, sabi ko nga kanina na hindi tayo, kumbaga, hindi tayo panig sa management at hindi rin tayo panig sa users. May sinusunod tayong standards or, ayun, standard. Yan. Para hindi ayun, para walang masabi or to be fair, kumbaga. Yan. Then, for the simple takeaway lang, audit helps make financial reports more trustworthy, but it does not guarantee that all fraud or error will always be found. So, for the systematic market efficiency naman. So, in an independent evaluation, bina-validate natin yung financial posture, empowering banks, institutional buyers, and governments to act with analytical security.
So yun. Kanina sa side naman ng management, mas tinutulungan natin sila to validate the amount of their FS para pag nag-file sila sa BIR, SEC, confident din sila na ito yung FS nila. And also, we can test the internal control by doing process walkthrough, ganyan. 'Di ba? Sometimes ini-interview natin sila yung mga employee kung if this is relate in their course, mga ganon bang tanong, doon tayo pag na ano natin yon, pag may nakita tayong mali or kung wala silang proper policy, ganyan, ganyan. So, pwede natin silang tulungan by or mag-recommend or isuggest what is best. Ganon. So, like, mag-ano sila ng policy, ganon. If kulang yung manpower, pwede natin isuggest na mag-hire. Yan. So, we will doing this for the sake of our client naman. And then also, as a systematic market efficiency, ayan, so sabi nga dyan is by drastically minimizing corporate information risk. Yan. Audit stabilize commercial lending networks, support private investment streams. Yan. So, kapag ino-audit natin, mas nababawasan yung audit risk ng mga mali na nakikita natin. Or kung sakaling kulang or misleading yung financial information ng isang company, mas nagiging stable yung yung isang misleading or ng financial information ng company. Yun yung meaning ng systematic market efficiency. Ayun. So, balik pa rin tayo dun sa example ko kanina na for loan. Yan. For this, as a systematic market efficiency, may corporate information risk. Yan. Risk na possible na mali yung financial statement or reports ng company. Yun nga yung sinabi ko kanina na may times na baka yung gumagawa sila ng record na hindi naman dapat talaga nire-record as revenue, ganyan. Para lang magmukhang income yung isang company. So, halimbawa, yun nga, yun overstated yung revenue, ganyan. So, yun yung mga corporate information risk. Meron din, yan, yung audit minimize this risk. Minsan, tinitingnan ng isang auditor kung reasonable and supported ng documents yung financial information. Yan. Pero, as an auditor, hindi naman natin to ginagaranti na walang error or fraud yung FS nila or yung ginagawa natin. Binabawasan lang natin yung possibility na may mag may mali doon sa financial statements. Yun yan. And stabilize commercial lending networks and supportive private investment streams. Yan. So, yun yung primary purpose ng isang auditor. Next is, yeah. So, the concepts of assurance. Nabanggit ko kanina yung sa reasonable assurance. Yan. So, ano bang pagka-different ng reasonable assurance sa absolute assurance? Bakit reasonable assurance? Dahil ito yung level ng assurance na kayang ibigay lang natin at hindi natin ginagaranti as 100%. Kasi ang auditor ay nagbibigay lang ng high level of confidence na ang financial statements ay walang material misstatement or malaking mali or fraud.
Pero may posibilidad pa rin na may mga hindi natin madidetect. As an ano, syempre tao lang din tayo, hindi naman natin nakikita lahat ng mali. So, yun. Um, for example na lang, nag-audit ka sa isang company na 100 transaction yung ano niya, isa-isang taon. So, hindi mo na kayang isa-isahin lahat yon para i-check. Kasi as an auditor, ang ginagamit lang natin is nagsasampling lang tayo, tama? Testing, tinitingnan natin yung mga risk assessment, then professional judgment. Yan. So, yun yung sa reasonable assurance. While the absolute assurance naman, ito naman yung means 100% certainty with uncertainty with zero risk of error. It is generally impossible to achieve outside of mathematics. Okay. So, sa absolute assurance naman, ito naman yung 100% certainty na guarantee daw na walang kahit anong mali yung financial statements. So, parang napaka-imposible naman yun as an auditor na sasabihin mong wala naman kaming nakitang mali. Lahat tama, ganyan. So, sa atin, as an auditor, hindi tayo ganon hindi natin masasabi na walang mali doon sa financial statements. Pwede naman natin sabihin na nasuri mo lahat ng ano na na-check yung mga accounts pero hindi ko masasabi na 100% na may na wala akong nakitang mali. So, yun. Bakit hindi nagiging 100% ang isang auditor or ayan, yun, yung bakit hindi nagiging 100% at bakit hindi absolute assurance yung ano natin, yung basis natin, kundi yung reasonable assurance. Kasi, 'di ba, yung absolute assurance, napaka-imposible naman itong gawin, 'di ba? Because, 'yan, ang ginagawa lang natin as an auditor, yun, nagsasampling lang natin or nagsasampling lang, then pag ginawa natin kasi yung absolute assurance, may possible na um, yung time limitation natin mas at may possible na hindi natin pag vinouch mo lahat yun yung 100 na yan, baka aabot pa at hindi ka makakahabol sa deadline pag ganun. So, yun, may mga possible na kaya hindi nagiging 100% yung ano natin, ginagawa natin as an auditor. So, yung ginagawa lang natin is yung sampling lang, check, ganyan. Then, kapag ano naman, sa absolute assurance, may times din kasi na human error, yun nga, tao lang naman tayo, hindi naman natin then masisigurado na perfect na yung ano nila, yung financial statements nila, ganyan. So, ganun yun. Then, ayan. So, eto lang yung mga easy way para mas maintindihan nyo kung ano yung different ng reasonable assurance against the absolute assurance. So, for level of certainty, ayan, high but not 100%. Perfect 100% guarantee. So, yan yung mga ganyang audit approach, risk-based testing and sampling lang yung ginagawa natin. While for the absolute assurance, check every transactions and eliminate all uncertainty. Yan, probability of error. Yan. There is a remote chance a material error or fraud is missed. Then, no chance of material error. Mga ganyan na ano. And why is it matters? So, reasonable assurance is taking this liability is impractical as no auditor can review 100%.
of information. So yun nga, walang auditor na ma-review lahat ng 100% of information. Then, next sa absolute assurance naman, sets realistic expectation for stakeholder regarding audit events. Ayan. So, ano lang, no, additional lang din sa sa reasonable assurance. Yun nga, hindi natin mare-review 100% of information or kung bakit alam naman natin na na-check naman natin pero hindi natin masasabing 100%. Kasi may times na may nangyayaring collusion diyan na hindi na hindi alam ng auditor pero possible na ganun yung sa POV ng ibang company is baka may ganong nangyayaring collusion. So, yun, kaya hindi natin siya ginagaranti as 100% yung ino-audit natin. Next naman is what are auditing standards? So, auditing standards are guidelines and principles auditors follow when conducting an audit. Yan. So, these standards ensures audits are performed consistently, professionally, and ethically. So, in the Philippines, auditors is commonly follow as in the Philippine Standard on Auditing PSA or Philippine Standard on Auditing and issued by the Auditing and Assurance Standards Councils. Without standards, audits may vary significantly and become unreliable. Yan, yung auditing standard is International Standard on Auditing are issued by the International Auditing and Assurance Standards Board and provide a globally recognized framework for conducting external audits, establish requirements for audit planning, evidence gathering, risk assessment, and reporting to ensure consistency and quality across international engagement. And then, Philippine Standards on Auditing, issued by the AASC, or Auditing and Assurance Standard Councils, adopted by the BOA and the legally applicable standards for all audits in the Philippines. So, bakit meron to sa atin? Why standards matter? Kasi ito yung nagbibigay ng tamang audit procedures, pinapabuti niya yung quality and consistency ng isang audit. Then also pinoprotektahan din niya yung public interest. Tumutulong din ito sa auditor na maging independent and ethical. Yan. Yan yung mga standard. Why this matters? So, yun nga, sabi ko nga kanina na as an external audit, para siyang referee in a ball game. Sabihin na lang natin basketball. Ayan. So, team management versus team users. So, tayo yung referees sa gitna nila ng management and users. At yung auditing standard, ito naman yung rules sa isang game. Yan. Yan yung auditor standards para guidelines or guide ng isang auditor. Auditor standards auditing standards is parang checklist mo yan or rule book na our quality control guide ng isang auditor. Yan. Tinitiyak nito na ang audit ay hindi basta-basta lang sa opinion lang, kundi isang structured process na may sapat na evidence at professional judgments. So, yan yung auditing standards. So, sabi ko nga kanina, bakit
why is it matters yung auditing standard? Kasi nagbibigay ng tamang audit procedures. So, sinasabi ng isang standard kung ano yung expected na gawin ng isang auditor, tulad ng pag-assess ng risk, yan, pag-set ng materiality, pagkuha ng sufficient and appropriate audit evidence, pag-test ng internal controls, yan, at pag-form ng isang audit opinion. So, for example na lang, kung mataas yung risk sa revenue, hindi sapat na tinitingnan lang yung sales report. Kailangan ng isang auditor ng supporting documents, gaya ng hinihingi natin sa client na mga invoice, delivery receipts, contracts, and mga customer confirmations, mga ganyan. And then, pinapabuti niya din yung quality and consistency ng isang audit. So, ano, kahit kahit magkaiba yung audit firms or isang auditor, no? Um, kahit ibang firm ka sa isang company, pero auditor ka pa rin. Ang sinusunod lang naman nating standard is ano lang, is iisa lang. Kaya sinasabing pinapabuti niya yung quality and consistency ng isang audit. So may common standard tayong sinusunod, at dahil dito mas consistent yung audit approach and audit quality. So ayun. And also pinoprotektahan din niya yung public interest. Yun, yung mga users, yung banks, investors, suppliers, and then, tumutulong din to sa auditor na maging independent and ethical. 'Di ba? May mga standard tayo na requirements tungkol sa um, independence, confidentiality, yan, professional skepticism, objectivity, conflict of interest. Yan. Yan yung mga standards at ethical requirements natin as an auditor. Kasi possible na, 'di ba, yun nga, kung halimbawa, pinsan mo yung may-ari ng company, tas ikaw yung auditor. So, doon pa lang, no, may mga conflict of interest na. Yan. Or for example na lang, kung may personal relationship yung auditor sa finance manager, ganyan, sa isang client. So, maaring magkaroon ng threat doon sa independence. So, kailangan itong evaluate at i-address bago or habang ginagawa yung isang audit. Kaya, may sinasagutan tayo dun sa independence, no, 'di ba? Na parang more about of kung ano yung kung may relationship ba between the uh, auditor sa isang client. Yan. Then also nagbibigay din ng protection sa auditor, yung auditing standards. And kapag may issue or legal question tungkol sa audit, makikita kung sinusunod ba ng isang auditor kung applicable ba yung standards na yon. Kung may mali sa financial statements, yan. At nakakatulong din sa um, tamang pag magbibigay tayo ng audit opinion. Nakakatulong din dito as ang auditing standards ay tumutulong din ito na mag-decide kung anong opinion yung dapat natin i-issue. So, meron tayong apat na types ng audit opinion, di ba? Na unmodified opinion, qualified opinion, adverse opinion, disclaimer of opinion. Yan yung mga guide ng isang audit, independent, kung ano yung magde-decide sila kung ano yung opinion na dapat nilang i-issue dun sa isang client. And later on, maano natin yan,
pag-aaralan natin yan, yung mga four types of opinion na yan. So, yan yung auditing standards and why is it matters. So next is the key pillars of professional auditing. So there are non-negotiable mindsets and ethics that every standard enforces. So guys no, makinig kayong mabuti kasi yung next game or next na related dito sa mga topic na diniscuss ko. So dapat na kikinig kayo yan. So, yan. So, unang-una, no, yung independence. So, independence, the auditor cannot have a financial or personal stake in the company they are auditing. If independence is compromised, the audit is useless. So, independence means the auditor must be free from relationship or interest that can affect or appear to affect his or her judgment. So, yun, balik tayo dun sa referee para mas maintindihan natin yung meaning ng independence. Yan. Ang auditor ay parang referee yan sa basketball game. Para paniwalaan ng lahat parang paniwalaan siya, ang tawag nun is referee. Dapat wala siyang um pinipili or kinikilingan, kumbaga ganun, di ba? For both management and the users. So, bakit sabing useless kapag may interest yung isang or may relationship doon sa auditor sa pananaw natin, financial manager doon sa client. Ganun. Bakit useless kapag gano'n? Yung pag-compromise ng isang independence. Yan. Kung, yun nga, sabihin natin, kung yung referee is kapatid ng isang player, di ba? Syempre, magdududa ka kung ano yung decision ng isang referee doon sa game na yon. Kaya, sa part din natin, kahit sabihin mo na sumusunod ka sa auditing standard na 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 sa audit na ginagawa natin, meron at meron pa ring pagdududa sa ginagawa natin na audited financial statements. Yan. Maaaring dahil sa mga users, yan. Hindi na makakatiwala at parang ang nangyayari is parang unbiased ka. Yan, yun yung possible na kung bakit useless yung isang independent auditor. Yan. Sa independence, no, 'di ba? Bago tayo mag ng external audit ay mag-audit sa isang company, 'di ba? May mga sinasagot tayo ng independence. So, andyan 'yan. Hindi ko kasi Makikita niyo 'yan guys sa binder. Tapos pag during audit season, ginagawa natin 'yan. Sinasagutan natin yung independence. And andyan yan kung ano yung mga meaning ng isang independence of auditor. Yan. Also, as an independent auditor, walang personal gain, wala din personal relationship, and object judgments. So, kapag may conflict of interest, ayan, dapat natin ito i-disclose or evaluate, yan, lagyan ng safeguard kung possible, yan. Yan yung mga ganyan. Yan yung ibig sabihin ng isang independence. Next is
professional skepticism. So, professional skepticism, this means is having a questioning mind. Auditors shouldn't assume management is dishonest, but they shouldn't just take their word for it either. They must trust but verify using evidence. Yun. As a professional skepticism ay ibig sabihin may mga katanungan ang isang auditor. Um, kumbaga pag-provide nila ng trial balance, ganyan. Hindi agad tayo naniniwala or hindi tayo agad naniniwala na tama yung figures. Parang hindi tayo sure na tama na ba tong ano nila, pinrovide nila. So, hindi naman tayo ano 'no, hindi pero hindi rin agad tayo nag-a-assume na may possible na nagsisinungaling yung management or may ginawa si management na ganitong kalokohan, ganyan, fraud, ganyan. Hindi naman natin sinasabing nag-a-assume tayo. Um, Kailangan lang natin yung evaluate yung evidence bago tayo mag-conclude. So, hindi ibig sabihin nito na suspicious tayo lagi as an auditor. Ang point lang natin is maging alerto tayo sa possibility na may error, fraud, or bias na estimate. So, for example, parang love life lang yan. Yan. Or kaya, ano, or kaya yung mga, um, may mga nanliligaw. Yan, di ba? So, sa atin, yung mga ganon, may mga katanungan about sa kanila. Sabi mo, manluloko ba to? Pag sinagot ko ba to, ano ba tawag doon? Hindi ba ako masasaktan? Ganyan. So, ganyan din sa auditor. Marami tayong questioning, mga katanungan, pero need na need nating i-validate kung yung tanong natin is tama ba, masasagot ba natin by by validation, yung titingnan natin yung kung may evidence, yan. Yan yung mga, yan yung example as professional skepticism. Yan. 'Di ba? Hindi, yun nga, hindi ibig sabihin ng isang auditor na baka may mali naman ginagawa ng management, ganyan, or suspicious ka na, ina-accuse mo na siya na may ginawa na siyang mali doon sa ano na yon na sa financial statement or trial balance na pinrovide sa'yo. Nagiging aware lang tayo na possible may mangyari na error or fraud doon sa pinrovide nila. So, yan. Next is the materiality. So, materiality is auditors don't look at every single $5 receipt. They focus on material amounts, errors big enough that they would change an investor's mind about the company. So, um, dito no sa materiality, marami pa ring nakikita ko, I think na marami pang hindi pa nagigets yung materiality, kung ano ba yung materiality at ano yung ano nito. So, ang materiality, ito ay tumutukoy dun sa laki or significant ng isang mali sa financial statements na maaaring makakaapekto sa decisions ng users. Auditors focus on the material items because this may affect the reliability of financial report. Bakit importante ang materiality sa isang audit? Kasi it can reduce the level of risk of material misstatement in financial statement audited. So, ginagamit ang materiality para malaman kung anong accounts yung mas risk, yung high risk, and malaman gaano kalalim yung testing, and maa-assess natin kung
yung mali is material ba or immaterial. So, there are two types of materiality, which is quantitative materiality and qualitative materiality. Yan. Quantitative materiality, ito yung base amount or peso value. For example, may statement ng 10 million. Yan. So, masasabi nating material. Meron ding qualitative materiality. Yung ano, kahit maliit yung amount, pwede pa rin maging material dahil sa nature nito. For example na lang, may nakita ka sa expense nila na dog food, ganyan. Pero yung industry ng isang company is hindi naman siya related doon sa expense na yon. So, kahit sabihin mong maliit lang, material siya dahil may issues sa compliance or fraud. Compliance or fraud or yung nature nito. Yan. So, um, nakakakita na ba kayo ng materiality na ano, no, 'di ba? Pero sa mga ano kasi bago. Eh, discuss ko na lang din. So, sa materiality, meron yung format natin sa materiality. Meron kayong nakikita doon na overall materiality, performance materiality, audit materiality posting threshold or ayun, and then also yung guidelines. Yun. So, ano natin, iisahin natin para mas maintindihan pa natin lalo kung ano yung meaning ng isang materiality. And then, materiality, ito yung ginagamit natin to, no? Nasa binder din natin kapag nag-audit tayo ng isang client. So, ayan. Overall materiality, ito yung maximum amount ng error na pwede maapektuhan yung decision ng users sa financial statements. So, ibig sabihin, hanggang magkano lang yung pwedeng mali bago nila um, maging malaking issue dun sa financial statements. Yan. So, for example, yung overall materiality mo is 1 million. Yan. Kapag yung total error ay lagpas na dun sa 1 million na yun, possible na material na siya, 'di ba? Possible na maapektuhan yung audit opinion dahil material yung mali na nakita natin. So, yun yung overall materiality natin. Pero dun sa performance materiality, so yun nga, imagine niyo na lang or mag-share screen na lang ako para mas nasusundan niyo ako. So, ito yung sinasabi ko na overall materiality. Then, ito yung performance materiality. Then, audit materiality posting. And then, guidance. Yan. Para maano nyo lang. For example lang to guys. Yan yung audit materiality. Okay? Performance materiality naman, ito yung lower amount kaysa doon sa overall materiality. Parang ano to, parang safety allowance or buffer nyo. Allowance para hindi umabot sa overall materiality yung error. Ngayon. Usually, ang ginagamit natin dito is 80% to 70% overall materiality. Yan. Yun nga, for example, yung overall materiality is 1 million, no? Then, yung performance materiality natin is, i-multiply mo lang siya sa 80%, yan. At sabihin na lang natin 700 or 800 yung performance materiality natin. Yan. Kahit pa 1 million yung ano natin, yung overall materiality, magte-test si auditor kung umabot na ng 700K yung material o mali doon sa dahil
baka may iba pang undiscovered na misstatement, ganyan. 700K. So, um, kahit hindi pa siya umabot dun sa 1 million, tas yung performance materialities, naabot na niya yung 700K na mali, ay, ayun, ito yung safety buffer natin na, ano na to, parang dito tayo nagde-decide kung mag-i-issue, kung i-ano ba natin ng qualified opinion, unqualified opinion, kung ano yung types ng opinion. Bakit mag-i-issue tayo kunwari mag-i-issue na lang tayo ng ano, ng qualified opinion. Bakit tayo mag-i-issue ng qualified opinion? Ang ano lang naman, ang overall materiality naman is 1 billion. Pero ang nakita lang naman natin 700, ganyan, ganyan. So, dito, kaya may performance materiality tayo kasi, may possible pa kasi, di ba pag nakakita na tayo ng 700 at hindi pa umabot dun sa overall materiality, may possibility pa kasi na may error pa dyan na makikita natin or hindi pa natin nakikita na error. Kaya parang nagsiset tayo ng safety buffer natin sa doon sa overall materiality. So, yun yung performance materiality. While yung audit materiality posting threshold, ito naman yung minimum amount na error na kung ipopost ba or ilalagay sa summary of audit difference, or kung ipopost ba sa adjustment. Yan. Yan. Meaning, kapag sobrang late na yung mali, hindi na natin siya ini-accumulate ni auditor or hindi na natin siya ina-adjust. Yan. Usually, ang ginagamit din natin dito is 3% to 5% ng isang na overall materiality. So, yun. Next naman is sa guidance. Yan. Kung ano yung gagamitin mo. Total assets ba, revenue, or net income. Yan. Total assets ang ginagamit natin kapag heavy yung company or hindi stable ang income. Yan. For example, ginagamit natin yung total assets na sa real estate, construction, mga ganyan, holding company. So, um, sa kanila kasi, mas importante yung financial position kaysa sa profit. Kaya kapag ganyan yung types ng client natin is mostly ang ginagamit natin is total assets doon sa um, inaano natin overall materiality or ginagamit natin sa materiality. Sa revenue naman or gross revenue, gamit ito kapag sales yung focus ng isang business. For example, yung mga trading company, retail business, yan. Yan yung mga para sa kanila, importante yung sales performance, yung mga ganun. Yan. Ang typically benchmark nito is na ginagamit natin sa materiality is 0.5% or 1% of revenue. Then, meron din doon na net income before tax. Yan. Most common kapag profit yung oriented at stable yung earnings. For example, mature profitable companies sila or stable operation. Yan. Yan. Yung reason yan is yung investors focus sila sa profitability. Yan. Yung typically benchmark nito is 5% of profit before tax. Yan. So, yan yung materiality. So, yan yung materiality na ginagawa natin bago tayo mag-proceed sa audit or working papers. Ganyan. So, marami pang pillars of professional auditing. Tatlo lang kasi yung pinili ko.
para ano sa inyo i-discuss. So, ayan. Yan yung key pillars of professional auditing. Next naman is, and also pala no, yung sa materiality, makikita nyo din doon sa binder natin na may mga ano din doon, may mga standard tayo kung bakit natin 'to ginagawa. Nakakaano din doon, makikita niyo din yung section, yung PSA numbers, yan. Yan yung use din ng isang auditing standards. So, part siya ng auditing standard din yan. Yan. So, ito naman is the audit life cycle or how it actually works. So, 'di ba, bago tayo mag-audit, no, may ginagawa pa tayong pre-planning, planning, ayan. And then after planning, execution, then after execution, reporting. Diyan na tayo nag-i-issue ng types kung ano yung magiging ibibigay nating opinion sa kanila. So pre-planning. Yan. Client acceptance or continuance. Yan. Bakit natin to ginagawa? Kasi ito yung kailangan at nakasaad doon sa Code of Ethics for Professional Accountants. Yan, yung sabi ko nga kanina, may mga section yan na need natin gawin as an auditor. Since madami yan, kung makikita nyo sa binder natin, marami yan. Yan, independence, mga ganyan. Makikita nyo yan. And itong nasa screen natin is part ng Code of Ethics for Professional Accountants. So, client acceptance or continuance. So first, sa client acceptance, ito yung kapag bago yung client natin, ito yung ginagawa natin kapag um, bago yung client, may mga ano yan, may mga answer, ay may mga question doon na pwede na need natin sagutan. Ganyan. Then also the continuance, ito yung kapag correct me if I'm wrong now. Kapag previous yung client naman is continuance naman yung ginagawa natin. Kung ano ba yung mga nilalaman nito. Dito mo malalaman yung mga significant ng client or considering natin na i-accept yung engagement or hindi. Then may mga relationship na ba between management and the auditor. Yan, more about of conflicts of interest. Yan yung mga nilalaman ng client acceptance and continuance. Yan. Understanding the clients of industry. So, yun yung mga, niyan, makikita nyo sa client acceptance and continuance. Next naman is the confidentiality. So, yan, according to section 140, yan, we can disclose any information na nakukuha mula sa client or employer na walang tamang pahintulot except kung may mga written authorization ka. Yan. For example, nalaman mong kikita yung client sa ganitong kalaki. So, hindi mo pwedeng i-post sa social media, ganyan, or gamitin para maging benefit yan sa'yo or benefit ng iba. Yeah. Sabi nga nila, lagi nilang sinasabi, di ba, na as an auditor, what you learn from your client stays with your client. So, hindi natin dinidisclose, ay, hindi natin pinapakita sa ibang, or hindi natin pinopost sa social media. Ayan. Then after niyan mga yan na sasagutin natin pag nagawa na natin yan, ayan, we can issue the engagement letter in the client. Yeah. Maggagawa na tayo ng engagement letter. So, yan yung pre-planning. Next naman is planning.
Ayan. As an auditor, sa auditing, risk assessment, again, is the process by which auditors identifies and evaluates the risk of material misstatement in the financial statements, whether caused by fraud or error. So based on this assessment, the auditor designs appropriate audit procedures. So, 'di ba, consider nyo na lang yung tatlong questions. So, what could go wrong? How likely it is to happen? And what will be the impact if it happens? So, I give you lang ng simpleng analogy lang, no? Parang, halimbawa, gusto mo ng ng umuwi, ganyan. So, umuwi sa province niyo, ganyan. Bago ka bumiyahe, syempre, 'di ba, tinitingnan mo muna yung panahon kung uulan ba or hindi. Yan. So, yung risk na doon, baka umulan. Yan. Yung assessment mo doon, gaano gaano kaya kalakas yung ulan noon? Or ganito ba gaano maaapektuhan kapag pinatuloy ko pang bumiyahe, ganyan. Yun yung magiging assessment nyo. And then response mo is, syempre, magdadala ka na ng payong or magre-resket ka kung kailangan. So, ganito rin yung ginagawa ng isang auditor. Inaalam muna yung mga posibleng problema bago mag-decide kung anong audit procedures yung pinaka-angkop nito. Yan. For example, mga madalas na nakikitang problem sa isang risk assessment, no? Kapag yung cash, di ba? Mostly diyan lahat mostly diyan yung pinakamataas na risk. Kasi cash or petty cash, madaling manakaw or misappropriate or baka madalas kasi yung cash transactions. Kaya high yung risk nan cash or petty cash. Isa pa is yung revenue. High risk din yung natin diyan, risk assessment natin dahil possible maaaring ma-overstate or para i-overstate nila para magmukhang mas malaki yung kita, ganyan. Yan. Then, pwede din yung PPE natin, property, plant, equipment. Yun, maaring mali yung depreciation or valuation. Yan yung mga madalas na nakikitang problem sa isang client na audit risk assessment. So, paano ginagawa ang risk assessment? Karaniwan, ang sinusunod ng isang auditor o ginagawa ng isang auditor, kung ano yung industry ng isang company. Yan. Understanding the client or industry. Yan. Kung ano yung mga operations nito. Yan. Tas doon nila tutukuyin kung ano yung mga posibleng risk. Kung saan maaaring magkaroon ng error or fraud. Diba? Susuriin din yung risk ng kung gaano kalaki yung posibilidad na mangyari or gaano kalaki ang epekto kapag nangyari. Yan. Magpaplano ng audit procedures kung ang ginagawa ng isang auditor, ayan, magte-testing, sampling, kung mas marami kung mas maraming testing ang gagawin sa high risk areas, yan. Or kung mas kaunti lang yung testing, low risk areas naman. So, yan yung sa risk assessment. Next is the materiality. Na-discuss na natin to kanina. So, hope no na intindihan niyo yung meaning ng isang materiality. Then, audit strategy. Kung ano yung mga strategy natin na ginagawa para lessen yung problem na yun or yung risk na nakikita natin kapag nag-audit tayo. So, yan yung for planning. Next is execution.
Yan. The stage where the auditor performs the planned audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence. So, ito yung mga ano natin, audit testing, gathering evidence, vouching, and analytics. Audit testing, meaning ito yung process of testing transactions, balances, and internal controls na ginagawa natin as an auditor. Yan. The auditor performs tests to verify whether the financial statement, kung accurate ba to, complete, ganyan, compliance with accounting standards. So, yan yung mga audit testing na ginagawa natin as an auditors. Then also, hindi lang audit testing yung ginagawa natin, kundi gathering evidence. So, the process of collecting information that supports the auditor's opinion. So, ang auditor gathers evidence through inspection, observation, inquiry, yan, confirmation, di ba? Yan. Sa inventory, yan, nag-observe tayo kung ano yung kung may mga mali or misplaced na ginagawa nila or kung ano yung itsura ng isang ano natin, kung ano yung observation nyo during inventory count, ganyan. And inquiry, confirmation, nagset tayo ng confirmation for AR, AP, mga long outstanding, ganyan. Then also, ginagawa din natin recalculation or recomputation. Kino-compute natin kung tama ba yung computation nila, like property, plant, and equipment, ganyan. Kung tama ba yung depreciation na computation nila, yan. And also, the rest is yung mga other audit procedures na pwede natin i-determine whether the financial statements is fairly presented. Yan. So, yun yung sa gathering evidence. Next naman is the vouching and analytics. So, the process of verifying transactions using supporting documents and analyzing financial data for unusual trends. So, dito naman, ang auditors, ayan, chine-check natin yung source documents ng schedule, yan, yan, such as invoices, receipts, contracts, yan. Kino-confirm natin yung transactions and uses ng analytical procedures to identify the unusual fluctuation or potential misstatements. So, yun yung maano natin. Kaya, di ba, tayo, di ba, minsan nag-field work tayo para ma-check lang natin kung itong bang nire-record nila is tama ba or supported ba ito, ganyan. So, yun yung ginagawa natin as an auditor. So, yan yung mga part na ginagawa natin for the execution. Yan. After execution, then after reporting, you may also include the completion stage covering management. Yan. After execution na pwede nyong include din natin yung completion ng representation letter, di ba? Gumagawa tayo niyan after subsequent events review or quality control review, ganyan. Then, after ng mga yan, nag-gather na natin lahat, nagawa na natin lahat ng mga audit procedure, okay na. So, this is the final product naman to issue the auditor's opinion. Yan. Yan. So, reporting is the forming the auditor's opinion. So, ito yung final product ng isang auditor na mag-i-issue ng auditor's opinion. After natin magawa yung planning, pre-planning, execution, yan. Yan yung, ito na yung natin. So, now, ano ba yung mga types ng types ng opinion? So, ito yan.
Yan, types of opinion. So, one is unmodified and next is qualified, adverse, and disclaimer. So, unmodified, ayan, nakikita mo din status of description and market impact. So, unmodified is the statement present financial realities fairly in all material contexts. Sa market impact naman is provides users with reasonable confidence that the financial statements are fairly presented. So, ito yung sa ano natin as an auditor, ito yung pinakamagandang opinion na gusto ng isang company na matanggap. Hindi ibig sabihin naman ano naman natin, hindi naman ibig sabihin na perfect yung financial statement o walang kahit isang mali sa atin, 'di ba? Yun nga as an auditor, reasonable assurance pa rin tayo. Ang ibig sabihin lang naman nito kung bakit tayo nag-i-issue ng unmodified or clean opinion, ito ay kung lahat ba ay ibig sabihin lang nito ay lahat ng nakita naming errors or kung meron man ay hindi material or hindi nakakaapekto dun sa overall fairness ng isang financial statements. Yan. So, sample na lang natin sa ibang para maano pa natin, no? Para further explanation ng parang estudyante yan na na report card. Kahit na may dalawang sabihin natin during exam, may wrong spelling lang siya nagkamali lang siya ng wrong spelling, dalawa, ganun. Pasado pa rin siya and accurate pa rin yung final grade kahit ganun yung spelling na ano nila. So ganun din sa auditor, ganun din sa audit. Yeah. Next naman is qualified. So statements are clean except for an isolated specified area. Then sa market impact naman is users should exercise caution regarding the specific matter described in the audit opinion. So kapag qualified opinion naman, ibig sabihin okay naman yung financial statements. Pero may isang specific issue lang na kailangan malaman ng isang users. So, yon yun, parang everything is okay except for one important issue. May nakita lang tayo ng issue. Pero goods naman yung financial statements niya. So, yun yung per day qualified. Halimbawa na lang, lahat ng account, sabi natin na na-audit naman natin. Except lang dun sa inventory dahil hindi tayo, may times na hindi tayo pinayagang mag-observe ng physical count. So, yun yung mga example ng isang qualified or mali yung depreciation sa isang fixed asset. Pero tama naman yung mga ibang accounts. Yan. Ibig sabihin nun, okay naman yung financial statements, pero meron lang specific issue na kailangan i-disclose or kailangan malaman ng isang users. So, yan yung sa qualified opinion. Next naman is adverse opinion. So, ito naman yung hindi naman parang masama ganun. Hindi pwedeng ibigay kapag nakapag-audit ang isa. Hindi na fair yung financial statement, kumbaga. Dahil napakaraming mali. Napakaraming mali kang nakita as an auditor yan. Halimbawa, nakita mo mali yung revenue, mali din yung inventory, receivables, expense. So, yun, maraming accounts na mali. So, hindi na maaasaan na yung buong financial statement mo is reliable or okay yung financial statement mo. So, yun yung adverse naman. Next naman is yung disclaimer of opinion. Ito naman, hindi naman natin sinasabi na mali yung financial statements. Ibig sabihin,
hindi nakapagbigay yung opinion ng isang auditor dahil kulang yung evidence. Halimbawa, nasunog yung accounting records or hindi ibinigay ng management yung documents na kailangan natin tignan. Kailangan yung magbo-vouch dapat tayo sa ganitong revenue ganyan, pero sa kanila confidential na ipakita sa auditor. So yun yung mga ganong possible na mangyayari. Kaya ang ginagawa natin is disclaimer opinion. Ini-issue natin ng disclaimer opinion. So yun nga, yung description dyan is scope limitations, black auditor from gathering safe evidence. Then dun sa market impact naman is immediate danger signal for banks and active creditors. So, yan yung mga meaning ng isang opinion na ginagawa, ini-issue natin sa isang client or company. So, ano bang pinagkaiba ng adverse and disclaimer? So, sa adverse ay may sapat na evidence yung isang auditor. Kaya alam niyang mali yung financial statements. Pero dun sa disclaimer naman kasi, kulang lang yung um, kulang yung evidence na nakita nila or kaya hindi niya alam kung tama ba or mali yung financial statements. So, yun yung pagkaka-different ng isang adverse sa disclaimer. So, yun yung mga opinion na um, types of opinion. Topic naman natin is opinion. So, ano ba yung nilalaman ng isang opinion? Ano ba yung ni-issue na, anong bang nakasaad dun sa opinion na natin, ini-issue natin? 'Di ba may makikita kayo doon na opinion, then responsibilities of management and those charged with governance, 'di ba? Then auditor's responsibility, then meron din yung din yung mga report ng supplementary information about sa requirements ng isang requirement ng BIR. 'Di ba? May nakaano doon na RR number 220-2014, 'di ba? So, 'yun yung nilalaman ng isang opinion. Ngayon, ano bang nun, purpose nun or bakit mahalaga siya? So, topic na lang din natin. Yan. Yan. Kapag natapos na yung audit, hindi lang opinion yung binibigay ng isang auditor. May iba't ibang section din ng audit reports sa bawat isa na may mahalagang purpose. Yan. Para malaman din ng isang users kung paano ginagawa ng isang audit at sino yung responsibilidad sa financial statements. No? Um, yan. Opinion, yung nakikita niyo doon sa unang first page. Ano ba tawag doon? Independent. Yung, 'di ba, tatlo yun na opinion, 'di ba? May BIR, may SEC, may opinion na 3 pages. So yung sa 3 pages, yung yung dinidiscuss ko. Para tayo, makasunod. So yun. Ito yung opinion na ito yung conclusion ng isang auditor kung fairly presented ba yung financial statements or hindi. Yan. Then, may makikita ka din doon na basis for opinion. Ano ba yun? Ito yung dahilan kung bakit ganun yung opinion ng isang auditor. Sinasagot niya ito ng tanong na bakit ito naging opinion, ganyan. So, nandoon naka-disclose yung natin, basis for opinion. Yan. Kung kasama din diyan yung yung kung sinusunod ba ng Philippine Standard on Auditing or PSA, tas independent ba ang isang auditor, and kung nakakuha ba siya ng sufficient appropriate audit evidence. So part 'yon sa basis of opinion mo. Then next is the responsibility of the management and those charged with governance. Yan. Sa part naman na 'yon,
sinasabi doon na hindi trabaho ng isang auditor na gumawa ng financial statements. So, tandaan nyo guys, hindi tayo gumagawa ng financial statements. Okay? Ang ginagawa lang natin, nagsasampling lang tayo, nagtitesting lang. Hindi tayo gumagawa ng financial statements. So, yun yung purpose ng responsibilities of management and those charged with governance. So, next is the auditor's responsibility. Auditor's responsibility, doon naman sinasabi yung auditor's responsibility na kung ano yung ano talaga yung ginawa ng isang auditor. Kung syempre, yun, kasama na yung risk assessment na ginagawa natin, testing, evaluating internal controls, yan. Yan yung materiality, yan. Yan yung sa auditor's responsibility. While dun sa report on supplementary information, ito lang naman yung requirements ng BIR. Additional report lang to tungkol sa tax-related disclosures na nire-require ng isang BIR. Kaya kung makikita nyo dun sa financial statements natin, no, na dun sa dulo, may mga ano doon, may mga taxes na information na requirements ni BIR. So, yun lang yung for the content or kung ano nang nilalaman ng isang opinion. Then, may na-attach din tayong SMR, yung mga ganyan, Statement of Management Responsibility. Yan. So, sinasaad lang niya dan na yung kung nag yung financial state ay yung sa management, sila yung gumagawa at responsible sa financial statements. So, yun lang yung for the state opinion or ano ng statement of management responsibility. Kung ano yung ginagawa ng management tas ginagawa ng isang auditor. So, I think yan na yung last ko. Yun lang guys.